Alam niyo bang ganito kalayo ang lalakad ko? Good morning everyone! Ngayon ay Wednesday. Hindi ko alam kung anong date. Ano bang date na ngayon? April 29 ba o 30? Hindi ko natanda. Parang 30 na yata. Alam niyo bang ganito ang nilalakad ko papunta sa akin? Part-time. May sasakyan naman, kaya nga lang, hindi ko inaabot kasi nga may oras ang mga sasakyan. Yan o. Napakahabang hayhayin. Hanggang doon, hindi pa yan sa dulo, doon pa sa kadundoonan. Okay lang pag ganitong umaga. Ang problema pag yung tanghali na, tapos maglalakad pa balik. Grabe, ang init. Tapos na, maliligayang araw bukas, dadating ng aking employer. Makapag part-time man, pasingit-singit na lang. Nakaka-part-time din naman, kaya nga lang hindi pwedeng araw-araw. Nakakahiya. Sabi nila, ginagawa ko daw hotel ang bahay nila. Okay lang naman sa akin kahit tanggalin ako. Ang problema, ayaw akong tanggalin. Ay, naku po, wala pa sa kalahati. Ang hahayhayin. Pag taglamig, tapos ay madilim. Kahit may ilaw, nakakatakot pa rin maglakad dito. Kasi nga ay para bang bulubundukin. Yung natatanaw nyo doon nakakahuyan, yung wala ng mga, parang may bundok-bundok na, tanaw nyo ba yun? Switzerland yan. Kasi nga kami nasa pagitan ng Lugano at Varese. Kaya ang kanto ay iyon lang. Dugana na yung kadugsong na yun. Dugana, ibig sabihin yung lugar ko saan may mga nagkokontrol. Yan o, pagbaba niyan, Switzerland na yan. At nilalakad ko yan. Kala nyo ba? Kaya sasabihin, ang paglakad nakakapagpapayat. Wala na akong ginawa kundi maglakad araw-araw. Hindi na ako namayat. Yan o, puntang Switzerland yun. At ang trabaho ko po ay nandito pa sa dulo ng, yun, doon sa pinasukan ng coaching yun. Dulo pa rin noon. Ito naman ang hotel. Ito naman sa atin, ito pagtsatsagaan. Ay nasa liblib na lugar. Pero dahil nga ang mga tao sa Switzerland namamahalan sa mga hotel sa Switzerland at talaga namang mahal doon. Dito sila pag gusto nila mag-stay ng Italy o kaya Switzerland, dito sila kumukuha ng hotel. Para makamenos sila. Yun ang kagandahan na nagagawa ng internet. Dami nang nakikita. Hindi tulad ng panahon. Parang noong ng panahon, hindi usang hotel. Tingnan naman yung mga liblib na talaga ng mundo. Nakakapagtakang hindi pa natawag ang amo.
Yan, ang layo pa. Basta ito mga 30 to 35 kung minutes kong nilalakad. Pabalik ganun din, kaya isang oras. Minsan naman ang mga employer may konsiderasyon yan. Kahit yung paglalakad na yun, babayaran na din nila yun. Dahil dito sa isa lang matanda ko sa pupuntahan ko din eh. Mas mahaba pa ang kwento noon. Kaysa pagtatrabaho. Tapos yun. Pag nakapagtrabaho ko sa kanya, kahit anong oras, kahit 2 at kalahati, kahit 3, nagbibigay na siya ng 50. Ganun lang. Ay di magsakripisyo ng maglakad ng isang oras. Parot pa rito. At least ay hindi naman pagod na pagod. Mas pagod pa nga akong maglakad kaysa magtrabaho sa bahay niya. Eto yun. Malayo pa din. Grabe, mainit na, umaga pa. Manadya. Mga taniman nila dito, oh. May kulubong pa ang mga halaman dahil sa init. Alam niyo, sa totoo lang, sa Italy, hindi magaganda ang bahay nila sa labas. Pag makikita mo sa labas, parang itinayo lang. Pero pag pumasok ko sa loob, nandoon na ang magaganda, nasa loob lang. Hindi tulad sa Pilipinas. Baligtad kasi. Sa Pilipinas, mas maganda sa labas kaysa loob. Dito hindi. Kasi nga naman, ano mo naman gagawin sa labas? Ay naku po, papatayin ko na at malayo pa. Ako hinahapo na ang layo pa. Ciao ciao ragazzi! Good morning everyone! Bye bye! Iwan muna si Mocha. Magpa-part time muna tayo. Yan, ayaw mamatay. Ano ba yun?